Lolo Mando! Lolo Mando! Si Bella po ito. Oh, Bella. Anong sadya ninyo? Teka, bakit humahangos ka? Kung hindi niyo po mabibili yung gintong sungay, baka naman makautang ako sa inyo ng kahit pamasahe lang namin ni Mika. Pupunta kami sa San Isidro. Hindi pa kasi umuwi si Jason. Nag-aalala na ako. Ha? Sigurado ka? Sinabi ko naman kasi delikado dun eh. Samahan ko kaya kayo? Ay lolo, wag na. Ang dami mong ginagamot to. Mas kailangan ka rito. Kaya na namin to ni Mika. Huwag mong kakalimutan yung sinabi ko sa'yo tungkol sa gintong sungay. Pangontra sa mga aswang yon. Maraming aswang sa lugar na yon. Baka nga mamaya kinain na pala ng aswang yung asawa mo. Hindi lolo. Hindi kinain ng aswang ang asawa ko. At hindi totoo ang mga aswang. Pupuntahan namin siya ni Mika at babalik siyang ligtas. Magandang araw po mga kabaryo. Ako si Bella. Hindi ko tunay na pangalan. Sa kwentong aking ibabahagi, ako ang magpapatotoo na tunay ang mga aswang. Hindi ko lang sila basta nakita o narinig. Nakasalamuha ko mismo. Nalaman ko rin na hindi lang pala pananakot o pagkain ng lamang loob ng tao ang gawain ng ibang aswang. May kakayahan din silang manlinlang at magmanipula ng isip ng tao. Gayunpaman, pinili kong baguhin ang mga pangalan ng taong sangkot at eksaktong lugar na pinangyarihan ng aking kwento. Ito ay para ingatan ang pagkakakilanlan nila mula sa maaaring maging issue o usapin tungkol dito. Mula sa taong 2001, ang babalikan kong tagpo ng aking buhay. Nang mga panahong ito, kami ng aking pamilya ay nakikipagsapalaran sa kahirapan. Maaga ko kasing pinasok ang pag-aasawa. Edad 18 lamang nang mabuntis ako sa aking panganay. Lumayas ako sa amin dahil sa kagustuhan ng magulang ko na ipalaglag ang aking dinadala. Lahat kasi ng kapatid ko ay nakatapos ng pag-aaral, kaya ako ang naging isang malaking kahihiyan ng aking mga magulang. Ang nakabuntis sa akin na si Jason, na siya ring kauna-unahang kong nobyo, ay hindi tumakas sa responsibilidad. Bagamat mahirap lang ang buhay niya, sinikap niyang matustusan ang pangangailangan namin. Siya ay nagtrabaho bilang isang factory worker. Makalipas nga ng 6 na taon at nagbuntis ako sa pangalawa naming anak. Mas naging mahirap ang buhay namin ng mga panahong ito dahil nawala ng trabaho ang asawa ko. Para makaraos, nangangalakal siya ng bote at isang araw, nagulat na lamang ako sa kanyang inuwi. Ano yan? Gintong sungay. Baka pwede nating ipakita kay Lolo Mando. Baka malaking pera rin to. Saan pa nakuha yan? Doon sa may eskwelahan. Nung kumukuha ko ng bote kanina, nakita ko yan. Baka pwede nating ibenta. Sira ka ba? Wala namang ginto na ganito ang itsura. Malamang costume to ng mga bata kasi nag-Halloween party noong nakaraan sa school nila, di ba? O bakit? Wala ka bang kinita? Wala. Ibinayad ko sa utang eh. Nakasalubong ko kanina si paring Pedring. Siningil na ako. Kailangan daw kasi ng anak niya ng pera. May programa ata sa eskwela. Pinilit niya ako na bayaran siya, hindi na ako nakatanggi. Sabi ko nga sa kanya, ibibili ko ng bigas natin yun eh. 200 na nga lang yung kinita ko kanina. Nasingil pa. Anong kakainin natin? Yang anak mo nagtiis na kapilang ang ulam kanina. Wala ka nang kinita, mag-uuwi ka pa ng basura. Wala pa ba yung mga trabaho na ina-applyan mo? Hinihintay ko nga rin eh. Kaso wala pa.
Hindi pa ako tinatawagan. Yan tayo eh. Noong unang beses tayong magsama, ang sabi mo, hindi mo kami hahayaang magutom. Ilang araw na tayong walang makain. Pasensya na. Alam mo naman na nagbayad tayo ng kuryente nung isang araw, tapos kahapon tubig naman yung binayaran natin. Kanina natsyempohan naman ako ni Paring Pedring kaya siningil niya na yung utang ko sa kanya. Alam mo naman kung magkano lang kinikita sa pagbobote. Maswerte ka na kung makaka200 ka sa isang araw. Kaya nga inuwi ko yung gintong sungay na yan. Kasi malay mo, mabago niyan buhay natin. Bukan mo ibenta kay Lolo. Totoo nga na kapag salat ka na sa pera, ang utak mo ay maghahanap ng madaling pagkakitaan. Kahit nagdadalawang isip, ay natagpuan ko na lang ang aking mga paa papunta kina Lolo Mando, ang nag-iisa kong kamag-anak sa lugar ni na Jason. Siya ay tiyuhin ng aking ina na isang albularyo at may sanglaan. Kasama ko rin si Mika papunta sa kanya, ang 6 na taon kong panganay. Maraming kausap ang matanda nang dumating ako. Pero dahil bihira lang akong magpunta sa kanya, iniwan niya ang kanyang mga bisita at agad akong sinalubong. Aba, ang mag-ina, napadalaw sa akin ha. Anong sadya ninyo? Ay, tiyo, may mga kausap ka pa, iniwan mo na. Hayaan mo na yung mga yon. Lagi naman silang nandito sa bahay. Wala naman kaming importanteng pinag-uusapan eh. Pawang nagpapatanggal lang ng inip. O ano bang dahilan at naparito kayo? Bigla ata kayong dumalaw. May ipapakita lang po ako. Ay, sandali. Doon tayo sa loob. Maghahanda ako ng merienda ninyo. May suman doon. Niluto ng lola Sita mo. Ay, hindi po. Hindi naman kami magtatagal. May ipapatingin lang po ako sa inyo. Sige, patingin nga. Ano ba yan? Teka lang po ha. Dahan-dahan kong inilabas mula sa dala kong bayong ang gintong sungay na dala ni Jason. Inabot ko yon kay Lolo at ang matanda ay masusi itong tinitignan. Hinihimas-himas at sinuring mabuti. Pagkatapos ay ibinalik niya sa akin. Huwag mo nang ibenta yan, iha. Dahil baka mapakinabangan nyo yan. Ano po ba ito? Pangontra yan sa aswang. Saan mo nakuha yan? Si Jason po ang nakakuha nito. Napulot niya raw sa may school. Wala siyang kinita sa pagbubute niya. Kaya sabi niya sa akin, ibenta ko to. Sa pagkakataong yun, ang matanda ay may dinukot sa kanyang bulsa at inaabot sa akin. Pera na may halagang 500 piso. Uulitin ko, Bella. Huwag mo nang ibenta yan. Maswerte kayo at nagkaroon kayo niyan. Nanggaling pa yan sa mga batikang albularyo sa bundok na sumasamba sa engkanto. Baka mapakinabangan nyo yan balang araw. Iuwi mo na yan. Bibigyan na lang kita ng perang panggastos. Naku, nakakahiya na po. Noong nakaraan hindi ako nakapagbayad ng utang sa inyo. Tapos ngayon. Ito. Kunin mo na ito. Huwag mo nang isipin yun. Tong batang to talaga Ako na lang ang natitirang kamag-anak mo na may malasakit sa'yo. Ako na lang ang may hingan mo ng tulong kapag nagigipit ka. Umuwi na kayo. Yang 500, ibili mo ng pagkain nyo yan. Tago mo na yung gintong sungay sa inyo. At kapag maglalakbay kayo sa liblib na lugar, dalhin nyo yan. Sige po, Lolo Mando. Salamat po dito sa binigay ninyong pera. Wala yan. O sige na. Humayo na kayo. Baka gabihin pa kayong mag-ina. Sa pagkakataong yun, sinunod ko ang sinabi ni Lolo Mando. Itinago ko ang gintong sungay na yon sa ilalim ng aming higaan. Hindi ako naniniwala sa mga aswang, kaya para sa akin, hindi rin naman yun magagamit. Pero ang gintong sungay na yon
ay parang nagdala ng swerte sa aming pamilya dahil isang araw. Bella! Oh, parang ang dami mong kinita ngayon ah. Bakit ang dami mong dala? Bukod sa nakabili ka na ng baboy at 5 kilong bigas, may tinapay at soft drinks pa. Ay aba, ibinili mo ko ng vitamins sa saging at malunggay. Itong malunggay, hindi ko to binili. Pinitas ko lang dun sa kapitbahay. Maganda kasi sa buntis yung malunggay juice para lumaking matalino at masigla si baby. Salamat ha. Kapag may kinikita kang pera, hindi mo nakakalimutan ng mga bagay na to. Siya nga pala, bakit nakabili ka ng mga yan ngayon? Saan galing ang pera? Nakasalubong ko yung chewing ko sa may gasoline station sa bayan kanina. Binigyan niya ako ng pera. Kaya hindi lang tinapay yung nabili ko para kay Mika. Nabilihan ko rin siya ng laruan. Papa! Halika anak, may ibibigay ako sa'yo. Sige po. Ibinili kita ng laruan, tsaka itong paborito mong mamon. Wow! Thank you po, Papa. Oh, bait naman ng prinsesa ko, marunong magpasalamat. O sige na, balik ka na dun sa paglalaro. Mag-uusap lang kami ng mama mo, ha? Sige po, Papa. Bukod sa ibinigay niyang pera, may mas maganda pa siyang ibinigay sa akin. Ano yun? May trabaho na ako sa susunod na linggo. Pakyawan daw, sabi ng chewing ko, tapos 1,000 raw ang bayad kada araw. Ipinasok niya ako sa kumpare niya sa nagpapatroso doon sa gubat sa San Isidro. Talaga? Malaki ang kikitain mo doon. Ilang araw kayo doon? 1 linggo nga lang daw pero okay na yun. Malaking bagay na rin yun kasi malaki naman ang kikitain ko pag uwi ko rito. Ay, nga pala Bella, pag nagkataon, stay in kami ron kasi malayo dito sa atin yung San Isidro. Okay lang yun. May tiwala naman ako sa'yo. Mabuti na rin na may dumating na ganyan sa'yo kahit 1 linggo lang. Kasi mga ilang buwan na lang manganganak na ako. Kailangan ko nang mamili ng mga gamit ng sanggol. Ay, salamat sa Diyos. Dahil yata ito sa gintong sungay. Ngayon ka lang magkakatrabaho ng ganong kalaki ang kita. Parang sinuswerte tayo, Jason, dahil dito. Ang galing nga nitong gintong sungay. Simula nung nakuha ko to, yung buhay natin medyo gumaganda na yung takbo. Baka yun talaga ang dahilan kung bakit ayaw bilhin ni Lolo Mando to, no? Labis ang naging saya naming mag-asawa dahil sa oportunidad na yon. Pinaniwalaan na lang namin na ang gintong sungay na yon ay nagdadala ng swerte. Pero ng mga sumunod na araw, tila kamalasan ang sunod naming naranasan dahil lumipas na ang 1 linggo. Matapos tumungo si Jason sa Isidro, hindi pa rin siya bumabalik. Wala na kaming pagkain dahil naubos na ang mga binili niya. Nag-aalala na rin ako sa kalagayan ng asawa ko. Kaya naisipan ko nang puntahan si Tio Mando para mangutang ng pamasahe. Susundan na namin ng anak ko, si Jason. Lolo Mando! Lolo Mando! Si Bella po ito. Oh, Bella, anong sadya ninyo? Teka, bakit humahangos ka? Kung hindi niyo po mabibili yung gintong sungay, baka naman makautang ako sa inyo ng kahit pamasahe lang namin ni Mika. Pupunta kami sa San Isidro. Hindi pa kasi umuwi si Jason. Nag-aalala na ako. Ha? Sigurado ka? Sinabi ko naman kasi delikado dun eh. Samahan ko kaya kayo? Ay lolo, wag na. Ang dami mong ginagamot to. Mas kailangan ka rito. Kaya na namin to ni Mika. Huwag mong kakalimutan yung sinabi ko sa'yo tungkol sa gintong sungay. Pangontra sa mga aswang yon. Maraming aswang sa lugar na yon. Baka nga mamaya kinain na pala ng aswang yung asawa mo. Hindi lolo. Hindi kinain ng aswang ang asawa ko. At hindi totoo ang mga aswang. Pupuntahan namin siya ni Mika at babalik siyang ligtas. Naramdaman kong napabuntong hininga na lang si Lolo Mando
dahil marahil naramdaman niya na hindi niya ako mapipigilan ng mga oras na yon. Dumukot siya ng pera sa kanyang bulsa at iniabot sa akin. Ito, bibigyan na lang kita ng pamasahe. Mag-iingat kayo ng anak mo doon sa San Isidro. Dalhin niyo itong gintong sungay. At sana maayos lang ang kalagayan ni Jason doon. Salamat po, Lolo Mando. O siya, sige na. Umalis na kayo at hindi kayo abutin ng gabi. Pagkatapos naming makapagpaalam kay Lolo Mando, ay naghanap na kami ng masasakyan ng anak ko. Pero bigla na lang itong namilit na bumalik kami sa bahay dahil mayroon daw siyang nakalimutan. Ayaw sabihin ng anak ko kung ano yun. At nagulat ako dahil… Ano ba, Mika? Maliit lang ang bag na dala natin. Bakit dadalhin mo pa yan? Mama, di ba po sabi ni Lolo Mando, dalhin daw natin to? Ano ba? Hindi naman totoo yun. Nagpapaniwala ka dun. Mama, sabi po ni Lolo, totoo raw ang mga aswang. Baka po saktan nila tayo kapag wala tayong panlaban. Hay nako anak, kung gusto mo yang dalhin, ikaw na ang magdala niyan. Ayoko yang dalhin. Nakita kong kinuha ni Mika ang kanyang bag na ginagamit sa eskwelahan. Kaagad niyang isinilid ang gintong sungay sa loob nito. Nagpakawala na lang ako ng malalim na buntong hininga dahil sa pagkairita. Bumalik na lang kaming muli sa pag-aabang ng sasakyan at sa awa ng Diyos, nakasakay din kami. Inabot ng 5 oras ang biyahe papuntang San Isidro. Kaya naman noong umalis kami ng bandang 1:00 ng tanghali, 5:00 na kami nakarating at medyo dumidilim na. Bumaba kami sa daan, papuntang kagubatan ng San Isidro. Nabanggit naman sa akin ni Jason ang eksaktong lugar, kaya alam namin ang pupuntahan. Nagtanong kami kung saan ang barracks ng mga nagtutroso. Pero ang sabi ng mga tao ay wala na raw ang mga trabahador doon at mukhang nakaalis na ang mga ito. Mama, uwi na tayo. Wala naman si Papa eh. Baka wala naman siya dito. Hindi anak, hindi tayo pwedeng umuwi nang hindi natin siya nahahanap. Sabi ng mga tao wala naman daw dito yung mga kasamahan ni Papa kasi tapos na ang trabaho nila. Saan natin siya hahanapin? Papasok tayo sa gubat na to anak. Baka hindi pa bumabalik dito ang magtutroso kasi baka nagdagdag ng araw ng pagtatrabaho ang boss nila. Anak, hindi natin pwedeng hindi makita ang papa mo. Kailangang malaman natin kung okay lang siya. Mama, takot po ako. Parang madilim saka nakakatakot. Baka may aswang kagaya ng sinabi ni Lolo Mando. Anak, wag nang matigas ang ulo. Kapag nakita natin ang papa mo, uuwi na rin tayo, okay? Saka hindi totoo ang mga aswang. Tanggalin mo sa isip mo yung mga narinig mo sa Lolo Mando mo, okay? Opo, Mama. Sa wakas, napapayag din si Mika. Pinasok namin ang gubat ng San Isidro. Gaya ng inaasahan, masyadong maraming puno. Matataas ang mga damo at madilim. Wala kaming nakita kahit isang bahay o kubo sa lugar na yon. Para kaming pumasok sa kawalan. Gayunpaman, pinilit pa rin naming hanapin si Jason. Inabot na kami ng 1 oras sa paghahanap pero walang Jason na nagpakita. Hindi na rin namin alam kung saan kami nakarating sa kalalakad namin. Pagtingin ko sa orasang pambisig, nakita ko ang oras na ganap ng 6:00. Mama, uwi na tayo. Gutom na ako eh. Naku, gutom ka na. May dala tayong biskwit sa katubig.
Kumain ka muna habang naglalakad tayo. Mama, ayoko na rito. Uwi na tayo. Natatakot na ako. Kaunti na lang anak ha. Baka makita na natin ang papa mo. Kapag nakita na natin siya, uuwi na tayo, sigurado yun. O sige na, kainin mo na tong biskwit para hindi ka magutom. Promise ko sa'yo, pag nakita na natin ang papa mo, bibili tayo ng fried chicken pag uwi. Uy, di ba paborito mo yun? Opo. Walang nagawa si Mika, kundi ang sumunod na lang sa akin. Ramdam ko ang pagkabalisa ng aking anak, pero pilit ko itong pinakakalma. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Binabaybay ang bawat daan at umaasang makikita namin ang kahit anino ni Jason. Pero nang nasa pusod na kami ng kagubatan, mukhang iba ang aming maaabutan. Mama, naririnig mo ba yun? Huwag mo nalang pansinin yun anak. Tara na, bilisan na natin ang paglalakad. Mama, ayoko na. Uwi na tayo. Natatakot na talaga ako. Sa pagkakataong yun, ay kinakabahan na rin ako. Bukod sa nakakapanindig balahibong pag-angil na yun, ramdam ko rin na tila ba parang may mga matang nakatitig sa amin at sinusundan kami sa aming paglalakad. Inilihis ko ang aming paghakbang para bumalik na sa labas, pero bigla na lang. Mama, yung aswang! Anong aswang anak? Nasa likod mo po! Ha? Paanong nasa likod ko? Sa likod mo po yung aswang, ma! Ha? Dahan-dahan akong lumingon sa aking likuran at ganoon na lang ang aking pagkagulat pagkakita sa nilalang. Ito ay mataas at may maitim na balat na may mahahabang mga kamay at daliri. Ang mga mata nito'y kumikislap sa dilim habang ang mukha ay maputla at may mga ugat na nakausli sa abuhin nitong pisngi. Ang mata nito ay nakaluwa at nanlilisik. Agad na nagsitaasan ang balahibo sa aking balat, lalo na nang ibuka nito ang kanyang bunganga na may kulubot at nanunuyong labi. Bumungad sa amin ang makakapal at matatalas na ngipin. Tumakbo na tayo! Opo! Agad kong binuhat ang aking anak at tumakbo ko ng mabilis. Ramdam ko ang mga yapak ng aswang na sumusunod sa akin. Kaya naman sa bawat pagtakbo ay ramdam ko rin ang pangangatal ng tuhod dahil sa sobrang takot. Tila hindi pa umayon ang pagkakataon dahil napaapak ako sa isang mababaw na hukay ng lupa na naging dahilan ng aking pagkadapa. Sinubukan ko namang ibalanse ang aking katawan, pero dahil karga ko ang aking anak, nahirapan akong gawin ito. Nagawa ko naman siyang protektahan, pero hindi ako makatayo. Naramdaman ko na lang ang pag-agos ng dugo sa aking tuhod at nakita ko na napasaksak pala ito sa isang tuod. Mabuti na lang, hindi ang tiyan ko ang napatama. Ligtas ang sanggol sa aking sinapupunan, pero ramdam ko na rin ang paghilab ng aking tiyan. Ma, may dugo! May dugo! Okay lang yan anak. Okay lang ako. Huwag mo akong alalahanin. Ma, malapit na yung aswang. Ma, kumapit ka sa akin. Tutulungan kitang makatayo. Anak, mahihirapan akong maglakad sa kalagayan ko. Umuna ka nang tumakbo para hindi ka maabutan ng aswang. Hindi ma, hindi kita iiwan dito. Hindi, kasi kawawa kayo ni baby. Sige na anak, hindi na ako makatayo rito, tumakbo ka na. Hindi ma, ayoko. Hindi ako makawala sa mahigpit na hawak ni Mika sa aking kamay.
Pinipilit kong tumayo pero hindi ko magawa kahit anong sikap. Mas lalong dumudugo ang aking tuhod at tumitindi rin ang paghilab ng aking tiyan. Paglingon ko, nasa harap na namin ang aswang. Naghahanda na ito para kami sakmalin. Napapikit na lang ako ng mariin at niyakap ng mahigpit ang aking anak. Gayunpaman, sa may hindi kalayuan, ay natanaw ko ang figura ng isang tao. Lumapit sa aswang at pinaghahampas. Hindi ko na alam ang sunod na nangyari dahil nawalan na ako ng ulirat. Nagising na lang ako sa isang hindi pamilyar na silid. Nasa harap ko ang isang babae na sa aking pakiwari ay nasa edad 60. Medyo may katabaan ito at kahit maedad na ay mukhang maliksi pa rin ang katawan. Nasaan ako? Bakit ako nandito? Iha, huwag kang mag-alala. Nasa ligtas na lugar ka na. Nakita kita kagabi sa gubat. Muntik ka nang atakihin ng aswang. Ay mabuti na lang at dumating ako't may dalang panghampas. Nawalan ka na ng malay kaya pinagtulungan ka na naming dalhin dito sa bahay. Buntis ka rin pala, Iha. Muntik ka nang makunan. Ay mabuti na lang at may alam akong halamang gamot para mapigilan yan. Kahit tulog ka'y pinilit kitang painumin. Yang malaki mong sugat sa tuhod, ginamot ko na rin. Mukha namang katiwa-tiwala ang itsura ng babae, kaya naman agad na lumagay ang loob ko sa kanya. Inilinga ko ang aking mata. Simple lang pero sementado ang silid na yon. Naririnig ko rin ang ingay ng mga sasakyan sa labas. Kaya sigurado akong wala na ako sa gubat. Sa may sulok ay nakita ko si Mika na kumakain ng tinapay habang humihigop ng gatas. Naalala ko na kahapon pa nga pala dumadaing ang anak ko sa sobrang gutom. Iyang anak mo ay nauna nang gumising sa'yo. Kumukulo ang tiyan kaya tiyak kong nagugutom siya. Naawa naman ako. Kaya agad kong ipinaghanda ng tinapay at gatas. Ano bang sadya ninyo at naglakad kayo sa gubat ng ganoong oras? O Iha, anong problema? Bakit naiyak ka? Hinahanap namin ang asawa ko. 1 linggo na kasi siyang hindi umuuwi. Simula nang pumunta siya sa San Isidro. Ano ba kasing ginawa ng asawa mo rito? Umextra lang siya sa pagtotroso sa kagubatan. Tapos hindi na siya bumalik. Ang hirap pala ng sitwasyon ninyo. Kaso, delikado naman kung kayo lang ng anak mong maghahanap sa kanya. Wala ba kayong makakasamang mga lalaki? Kayo lang talaga ng batang ito. Ayoko naman pong abalahin yung lolo ko kasi matanda na rin yun. At saka marami siyang ginagamot kaya kami lang talaga nitong anak kong si Mika. Ang mabuti pa, sasabihan ko yung mga tanod namin dito na hanapin siya. At sakop na rin naman ng barangay namin yung gubat na iyon. Talaga po? Naku, nakakahiya naman po. Walang nakakahiya, Iha. Nakalimutan ko palang ipakilala ang sarili ko. Ako si Soledad. Kapitana ako ng barangay na ito. Kaya kapag may ganitong insidente, talagang inaaksyonan ko. Kaya wala kang dapat ikahiya sa akin. Sige po. Salamat po. Maraming salamat po. Walang problema, Iha. Kayo ng anak mo. Magpahinga na lang kayo sa bahay. Lalo ka na't buntis ka. Ipanatag mo ang iyong loob dito sa amin. Huwag kang masyadong mag-alala sa mga bagay-bagay. Magdasal lang kayo at mahahanap din ang iyong asawa. Sa pagkakataong yun, ay napanatag ang aking loob.
Sa wakas, magiging maayos din ang lahat. Maghapon lang kaming nagpahinga ng anak ko sa loob ng silid na yon. Ipinaubaya na lang namin sa mga tanod ang paghahanap sa aking asawa. Para madali nila itong mahanap, nagbigay ako ng picture para sa kanyang pagkakakilanlan. Pagsapit ng gabi, inaasahan ko na kasama na nila si Jason, pero ni anino nito ay wala. Akala ko ba hahanapin yung asawa ko? Bakit hindi niyo siya kasama? Ginawa naman nila ang lahat. Sinuyod na nila ang buong kagubatan, pero hindi talaga nila makita ang asawa mo. Sa ngayon, gabi na, pagod na ang mga tao ko, kaya pinagpahinga ko na muna. Huwag kang mag-alala, bukas ipagpapatuloy nila ang paghahanap. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Hindi po kami makakaalis ng anak ko rito nang hindi siya nahahanap. Yun lang po ang tanging dahilan kung bakit kami pumunta sa San Isidro. Huwag kang mag-alala, Iha. Manatili kayo rito ng anak mo kahit ilang araw at hindi kami titigil sa paghahanap sa kanya hanggat hindi namin siya nakikita. Huwag kang masyadong mag-isip. May bata ka sa tiyan. Hindi mo yan masisilang ng malusog kapag masyado kang nababalisa. Opo, Aling Soledad. Maraming salamat po. Sige na. Magpahinga na kayo ng anak mo't gabi na. Pinilit kong ipanatag ang loob ko sa mga sinabi ni Aling Soledad. Hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa na mahahanap nila si Jason. Dahil ramdam ko sa ginang na parang handa niyang gawin ang lahat para matulungan kami ng anak ko. Gayunpaman, si Mika ang hindi mapalagay sa aming mag-ina. Mama, paano kung nakain na pala ng aswang si Papa? Yung aswang na nakita natin? Anak, huwag kang mag-isip ng ganyan. Hindi nakain ng aswang ang Papa mo. Nandun lang siya sa gubat. Bakit hindi natin siya mahanap? Baka wala na si Papa, Ma. Anak naman, huwag kang mag-isip ng ganyan sa Papa mo, masama yun. Gabi na, ang mabuti pa, magpahinga ka na. Tinutulungan tayo ni Aling Soledad at ng mga tanod dito. Kaya may pag-asa pa tayo na mahanap natin ang Papa mo. Mama, hindi naman natin sila kilala. Baka di naman nila hinahanap kasi hindi naman nila love si Papa eh. Anak, alam mo naman di ba? Muntik na tayong patayin ng aswang pero niligtas tayo ni Aling Soledad. Tiyak ako na mabubuti silang tao. Kaya anak, kahit hindi natin sila kakilala, kailangan nating magtiwala sa kanila. Wala na tayong ibang maaasahan. Gusto mo bang pumunta ulit tayo sa gubat? Tapos makakasalubong ulit natin yung aswang? Ayaw po. Takot ako doon kasi nakakatakot sila. Kaya nga eh. Tingnan mo, ginagawa nila yun para sa atin. Hinahanap nila ang Papa mo kahit nakakatakot doon sa gubat. Huwag ka nang mag-alala, okay? Tanging tango na lang ang naisagot ng anak ko sa akin. Ako naman ay pilit na ikinakalma ang isip. Doon pa rin kami nanatili ng sunod na araw at habang hinahanap ng mga tanod ang asawa ko, inilibot ako ni Aling Soledad sa kanilang lugar. Sa pagkakataong yun, doon ko nakita ang kagandahan ng baryong yun. Halos lahat ng tao ay magaganda ang bahay. Mainit ang pagtanggap ng mga taga roon at hindi nila pinaparamdam sa amin na naiiba kami. Hindi ko alam, pero parang sobrang espesyal ng pagtrato nila sa amin, lalo na si Aling Soledad. Nalilito na tuloy ako kung bakit ganoon sila, hindi naman ako espesyal na tao. Baka naman hindi lang ako sanay, pero ang nakapagtataka ay ang ipinapakitang kilos ni Aling Soledad sa akin.
Iha, ipinagluto kita ng kare-kare. Hindi ba't paborito mo yan? Mukhang yan pa yata ang pinaglilihian mo sa iyong anak ka. Ha? Paano niyo po nalaman? 2 araw pa lang po ako rito. Iha, kanina pa kasi kita nakikitang nanunood sa aking pagluluto. Kaya nahulaan ko na paborito mo ang kare-kare. Sa kakadalasan naman, di ba, kapag buntis, na paglilihian yung paboritong pagkain. Tama pala ako sa mga sinabi ko. Opo. Paborito ko po ang kare-kare. Saka yun po ang nakahiligan ko noong naglilihi pa lang ako sa anak ko. Mama, sandok mo na ako ng gulay. O sige anak. Bella, kumain ka na. Ako na ang bahala. Mika, hindi ba ayaw mo ng ampalaya at okra? Tapos paborito mo itong kalabasa? Opo, parehas po pala kayo ni Papa. Siya lang naman po ang nakakaalam na ayoko ng ampalaya at saka okra. Si Mama po kasi nagagalit sa akin. Kaya pag kumakain kami ng kare-kare, si Papa po ang nagsasandok sa akin. Ganun ba? Parehas pala kami ng papa mo. Nahulaan ko kasi na ayaw mo niyan. Kasi karamihan ng mga bata hindi kumakain ng okra at ampalaya. Sa pagkakataong yun, ay mas lalo akong nagtaka. Kung kumilos kasi si Aling Soledad, parang ang aking asawa. Hindi kasi ako kumbinsido sa mga paliwanag niya kasi parang may alam talaga siya sa amin ng anak ko at nagpapalusot lang siya sa mga sinasabi niya. Bukod pa rito, ang hindi ko maintindihan ay kung bakit siya ay parang asawa na sobrang concern sa batang aking ipinagbubuntis. May ginagawa siya na tanging si Jason lang ang gumagawa. Kagaya noong isang araw. Bella! Oh, Aling Soledad. May dala ko para sa'yo. Ano po yun? Mga vitamins mo para lumaking malusog si baby. Ibinili rin kita ng prutas, lalo na itong saging. Maganda ito sa buntis. Simula ngayon, igagawa na rin kita ng malunggay juice para lumaking matalino at masigla si baby. Yan ang ipinapakain sa akin ng asawa ko. Saging. Kapag malaki ang kinikita niya sa pagbubuti, isa yan sa binibili niya bukod sa bigas at pang-ulam. Tapos itong malunggay. Palagi niya akong ginagawa ng malunggay juice. Bakit po parang ikaw yung asawa ko? Iha, pangkaraniwan na yan sa mga buntis. Hindi lang ang asawa mo ang may alam niyan. Saka ako pa bang hindi ko malalaman ang tungkol dyan? Naranasan ko na ring magbuntis kagaya mo. Sigurado kong namimiss mo lang siya, kaya ka nagkakaganyan. Opo, namimiss ko na siya. Nang sobra. Huwag kang mag-alala. Ipagpapatuloy pa rin namin ang paghahanap sa kanya. Sa ngayon, ako na muna ang bahala sa inyo ni Mika. Ipanatag mo ang loob mo. Sa pagkakataong yun, napalapit ang loob ko kay Aling Soledad. Iniisip ko na baka kaya nakikita ko na ang asawa ko sa kanya ay dahil sa pangungulila ko. Oo nga pala, hindi ko na namalayan na ilang araw na pala ang lumipas simula nang makituloy kami sa kanila at hindi pa rin nila nahahanap ang aking asawa. Iniisip ko na malaking abala na kami kay Aling Soledad at sa mga tanod nito. Kaya naman isang araw. Aling Soledad, kung tumawag na po kaya tayo ng pulis o kung sino mang otoridad para mahanap ang asawa ko. Ang laking abala na po namin sa inyo at saka nakapagtataka na rin po na ilang araw na ang lumipas hindi pa siya nahahanap. Nakakapagduda na tuloy kung ano ba talaga ang nangyari sa kanya. Anong sabi ko, Iha?
Ipanatag mo ang loob mo. Hindi na natin kailangang tumawag ng mga pulis. Kayang-kaya ko na yan. Kayang-kaya na yan ng mga tanod. Ganon din naman ang mangyayari. Mahihirapan din sila. Wala nang pinagkaiba. Aling Soledad, nahihiya na po ako sa inyo. Ang laki na po ng naitulong nyo sa amin. Hindi naman po namin kayo mababayaran kasi mahirap lang po kami. Ay naku iha, huwag ka nang mag-isip ng ganyan. Hindi mo kami kailangang bayaran. Huwag kang masyadong mag-isip at yung bata sa tiyan mo, kailangan mong ingatan. Tandaan mo, nakasalalay sa'yo ang buhay niya. Kailangan siyang isilang na malusog at masigla. Tama po kayo. Baka naaapektuhan na yung anak ko sa tiyan. Hindi baka, talagang naaapektuhan yan. Ay, ang mabuti pa, kumain na lang kayo ng sopas. Dadalhan ko na lang kayo dyan sa kwarto ninyo. Sige po. Agad na pumunta sa kusina si Aling Soledad at pagbalik niya, dala na niya ang 2 mangkok ng sopas para sa amin ng anak ko. Nagpaalam na siya pagkatapos at ako naman tinawagan na si Mika para kumain. Abala siya sa paglalaro. Palibhasa, hindi siya nakapagdala ng laruan. Ang nilalaro na lang niya ay ang gintong sungay na napulot ng ama niya. Dali-dali ko siyang pinuntahan para ayain ng kumain. Mika, tama na yan. Kumain na tayo. Bakit nilalaro mo yung gintong sungay na yan? Hindi naman yan laruan. Mama, nakalimutan natin ang sabi ni Lolo na takot daw ang mga aswang dito sa gintong sungay. Dapat pala ginamit natin to noong gabi. Mag-aaral na ako kung paano to gamitin kasi ibibigay ko to sa mga tanod para lalaban sila sa aswang pag nakita nila sila. Para safe sila, di ba Mama? Hindi totoo ang sinabi ng Lolo Mando mo. Kasi kung talagang panlaban yan sa mga aswang, kahit nakasilid yan sa loob ng bag mo, maaamoy nila yan. Halika na, bitawan mo na yan, kumain na tayo. Dito na lang ako kakain, Ma. Dalin mo yung sopas dito sa tabi ko. Ay, ang batang to talaga, ang tigas ng ulo. Wala na rin naman akong nagawa, kundi ang sumunod sa gusto ni Mika. Kasi tiyak na mag-aaway na naman kami. Kinuha ko ang 2 mangkok ng sopas at inilagay sa tabi niya. Sasabayan ko na rin siyang kumain. Hindi pa rin siya tumigil sa kalalaro sa gintong sungay habang kumakain. At bigla na lang itong napasawsaw sa sopas na kinakain niya. Ayan na nga bang sinasabi ko eh. Ayaw mo kasing bitiwan eh. Sorry po. Sorry po, Mama. Huwag ka na po magalit. Sorry na po. Nag-aaksaya ka ng pagkain ha? Wala tayo sa sariling bahay. At ibang tao ang nagpapakain sa atin. Kaya dapat hindi ka nag-aaksaya. Sorry na po, Mama. Sorry na po. Kakainin ko na lang po. Huwag mo na yang kainin, madumi na yan. Sa basurahan pa napulot ng papa mo ang bagay na yan. Baka kung ano pang mikrobyong makuha mo dyan. Huwag nang matigas ang ulo ha. Wala tayong pampa-ospital sa'yo kapag nagkasakit ka. Hindi nagpapigil si Mika at patuloy pa rin niyang kinain ng sopas kahit anong saway ko. Hindi ko naman ito maagaw sa kanya dahil mainit. Baka matapunan pa siya at mapaso. Mas lalong mahirap kapag ganoon ang nangyari. Nagpakawala na lang ako ng isang malalim na buntong hininga habang iritang pinapanood ang aking anak. Pagkatapos nitong maubos ang kanyang pagkain, ay humiga na siya sa aming kama at natulog. Akala ko, normal lang ang lahat, kaya hindi ko inasahan ang mangyayari sa aking anak dahil nang siya ay magising. Mama,
Ang pangit ng lugar natin. Nakakatakot. Bakit ganun? Sobrang dilim tapos sobrang baho. Parang di rin nalilinis kasi maraming dumi. Tapos may mga bungo, Mama. Mga bungo ng mga tao. Anak, ano ka ba? Nananaginip ka pa rin ba? Nasa isang komportableng lugar tayo. Malinis at maganda itong kwartong tinutuluyan natin. Ano ba yung sinasabi mo? Hindi totoo yan, Ma. Alis na tayo dito, please. Ayoko na rito. Natatakot na ako. Ano ba, Mika? Ano bang nangyayari sa iyo, anak? Kanina pinaglalaruan mo yung gintong sungay, tapos napasawsaw na sa pagkain mo yung lintik na sungay na yon. Tapos ngayon nagkakaganyan ka? Nababaliw ka na ba? Mama, totoong sinasabi ko. Nakakatakot tong lugar natin kaya dapat umalis na tayo rito. Hindi ko maintindihan kung bakit bigla na lang nagkaganon si Mika. Kita ko ang pangangatal ng katawan nito. Naisipan kong lumabas ng bahay para ipasyal siya kasi inaakala ko na makakalma siya. Pero pagdating namin doon, Ma, ayoko na rito, Mama. Nasa gubat tayo. May aswang dito. Natatakot po ako. ano ba anak? Ipinasyal na nga kita para ma-relax ka tapos ano bang nangyayari sa'yo, ha? Bakit ayaw mong maniwala? Totoo yung sinasabi ko. Ayoko na rito. Ayoko na. Anak, ano bang gusto mo? Gusto mo ng ice cream? Bili tayo doon. Hindi, Mama. Ayoko. Walang ice cream dito. Ang nandito lang puno sa kadamo. Hay, ang mabuti pa, umuwi na tayo. Hindi ko na alam kung anong nangyayari sa'yo. Hindi lang ganon ang nakita ni Mika. Dahil isang gabi, naiwan ko si Mika na natutulog sa aming kwarto dahil sumama ako kay Aling Soledad sa isang pagtitipon. Pag uwi namin, ay nadatnan ko na lang ang anak ko na nakasiksik sa isang sulok at tila ba takot na takot. Nang puntahan ko siya at tanungin, ay nagulat ako sa kanyang mga sinabi. May aswang dito, Ma! May aswang! Aswang? Walang aswang dito, anak. Sa gubat lang merong aswang. Wala naman tayo sa gubat. Totoo pong sinasabi ko. Hinahanap kita kasi nung gumising ako, kaya ako lumabas. Nakita ko yung tao doon. Nakita ko siyang naging aswang. Tapos tumakbo ko. Tapos narinig ko yung pinag-uusapan ng mga tao. Oy, anong pinag-uusapan nila? Sabi nila kapag lumabas na raw si baby, gagawin nila tayong pagkain. Anak, hindi totoo yan. Hindi aswang ang mga tao rito. Isipin mo ha, kung talagang mga aswang sila, bakit hindi nila tayo sinasaktan kahit ilang araw na tayong nandito? Ibig sabihin anak, iniisip mo lang yan. Hindi sila mga aswang. Hindi mo ako love. Hindi ka naniniwala sa akin. Wala na akong nagawa kundi yakapin ang anak ko. Naisip ko na baka kaya siya nagkakaganon dahil sa sobrang pag-aalala niya sa papa niya na hindi pa rin nahahanap. Ibang-iba kasi talaga ang mga nakikita niya sa mga nakikita ko. Sobrang kakaiba. Isang araw, bigla na lang nagkaroon ng matinding lagnat ang anak ko at kasabay nito, hindi na siya nagkakamalay. 2 araw lang at bigla na lang siyang pumanaw. Hindi ko alam kung ano ang totoong dahilan. Agad siyang ipinalibing ni Aling Soledad.
dahil baka raw nakakahawa ang naging sakit niya. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Wala pa rin ang asawa ko, tapos biglang namatay ang anak ko. Halos mapabayaan ko na ang sarili ko sa matinding kalungkutan. Bella, kumain ka na. Kahapon ka pa hindi kumakain, no? Maawa ka naman sa bata na nasa tiyan mo. Baka kung mapano ka niyan kapag hindi ka kumain ng tama. Ano pang silbing mabuhay kung wala na ang asawa at anak ko? Ano ka ba? Kailangan mong mabuhay kasi may anak ka pa na nasa tiyan. Bigyan mo siya ng pagkakataong maranasan ang buhay sa mundo. Nagtagal kami rito dahil hindi mahanap ang asawa ko. Yung totoo, hinahanap niyo ba talaga siya? O baka naman niloloko niyo lang kami? Ano ka ba? Araw-araw ay hinahanap namin ang asawa mo. Ni anino niya wala. Anong magagawa ko? Kung hinahanap niyo siya, bakit ni buto niya hindi ninyo mahanap? Ilang araw na kayo naghahanap. Sigurado akong nandito lang sa gubat ang asawa ko. Bakit hindi ninyo siya mahanap? Hindi rin namin alam, iha. Parang awa mo na. Maawa ka naman sa sarili mo. Iyang bata sa tiyan mo. Kailangan mo yang ingatan. Ano bang magiging silbi ng batang ito sa inyo? Wala naman, di ba? Kung mamatay siya, walang mawawala sa inyo. Ay nako, basta dinalang kita ng pagkain dahil kailangan mong maisilang ang bata na yan ng malusog at masigla. Hindi ko talaga maintindihan. Hindi gaanong concern si Aling Soledad nang mamatay si Mika. Pero ang sanggol na nasa tiyan ko ay sobra niyang iniingatan. Unti-unti na akong nakakaramdam ng duda at may isang bagay na nagliwanag sa utak ko. Ang gintong sungay. Hindi kaya may kapangyarihan nga ang bagay na yon kagaya ng sabi ni Lolo Mando? Hindi kaya baka nga totoo ang sinabi ng anak ko? Kinuha ko ang gintong sungay at isinawsaw sa aking inumin. Ibinabad ko yun hanggang sa magkulay dilaw. Bigla akong inantok at nakatulog. Pagkagising ko, ano? Totoo nga ang sinabi ng anak ko. Nakakatakot ang lugar na to. Sobrang dilim. Tapos, sobrang baho. Hindi lang yun. Napatunayan ko rin na totoo ang sinasabi ni Mika na kami ay nasa isang gubat na may nakatayong mga maliliit na kubo na nakakatakot ang itsura. Taliwas sa mga bagay na nakikita namin noon. At gaya ng mga naririnig niya, madalas ko ring makita na nagbubulungan ang mga tao kapag nakikita nila ako. Lahat sila nakatingin sa tiyan ko. Ang mga mata nila parang may pagnanasa. Parang mga halimaw na handa akong lamunin anumang oras. At isang araw, paano ko makakaalis dito? Hindi ko alam ang daan paalis sa lugar na to. Diyos ko, ito na nga bang sinasabi ko? Dapat, hindi na lang ako lumabas ng bahay. Parang mas mabuti pang manatili sa dilim at mabahong silid na yon kesa dito sa labas. Babalik na lang ako. Konting lakad na lang. Makakauwi na ako. Diyos ko, huwag mo akong pababayaan. Nagpatuloy lang ako sa paglalakad. Halos lakad-takbo ang aking ginawa dahil sa pagmamadali. At sa aking paglalakad, nakasalubong ko ang kinatatakutan kong nilalang. Ang aswang na nakita namin noon ni Mika na mataas at may maitim na balat
na may mahahabang mga kamay at daliri. Ang mga mata nito ay kumikislap sa dilim, habang ang mukha nito ay maputla at may mga ugat na nakausli sa abuhin nitong pisngi. Ang mata nito ay nakaluwa at nanlilisik. Hindi lang isa o dalawa ang bumungad sa akin, kundi 3, 4, 5. 5 aswang. Kaya nilang magpalit ng anyo kahit tirik ang araw. Alam kong wala akong ligtas sa kanila. Pero ang nakapagtataka lang, hindi man lang ako hinabol. Gayunpaman, ipinagpatuloy ko pa rin ang pagtakbo hanggang sa makasalubong ko si Aling Soledad. May pagtataka itong tumingin sa akin. Sigurado ako, hindi ko rin siya mapagkakatiwalaan. Kaya hindi ko sasabihin ang mga nakita ko na may alam na ako sa mga totoong nilalang na nakatira sa kanila. Pakiramdam ko kasi, nilaro niya lang ang isip ko, kaya iba ang nakikita ko sa realidad. At gaya ng inaasahan, may pagtataka siyang nagtanong sa akin. Saan ka galing? Bakit humahangos ka? Parang may humahabol sa'yo eh. Wala po. Sigurado ka ba? Wala kang nakita? Ang itsura mo eh, para kang takot na takot. Wag po kayong mag-alala, Aling Soledad. Ayos lang po ako. Wala po akong kakaibang nakita. Sige. Hinahanap lang kita kaya ako lumabas. Umuwi na tayo sa bahay. Sa wakas, matagumpay kong nailusot ang tungkol sa bagay na yon. Pero may binabalak ako. Tatakas ako sa lugar na yon. Kinagabihan, mataman lang akong nakatitig sa bubong nang may marinig akong usapan sa labas. Pinagpaplanuhan nila kung paano ako papatayin. Pagkatapos kong makapanganak, dahil ang batang aking isisilang ay kukunin nila ang puso para ialay sa sinasamba nilang Diyos, habang ang katawan ko naman ay kanilang pagpipira-pirasuhin para gawing espesyal na potahe sa kanilang gaganaping salo-salo. Nakapaninindig balahibo, nakakakilabot palang mapakinggan kung paano ako pinagpaplanuhang patayin. Grabe. Diyos ko. Akala siguro nila tulog ako, kaya ang lakas ng loob nilang mag-usap ng ganon sa bahay ni Aling Soledad. O baka naman, dati pa nila kami pinag-uusapan ng ganon. Pero dahil may kung anong ginawa sila sa utak namin, kaya hindi namin napapakinggan. Hindi kaya sila rin ang dahilan kung bakit namatay si Mika? Sila rin kaya ang nagbigay ng sakit sa anak ko? Paano kung pinatay nila ang asawa ko at kinain kaya hindi siya mahanap? Diyos ko! Halos matuliro na ako sa mga naisip ko. Kailangan ko na talagang makatakas sa lugar na yon. Hinintay ko lang na matahimik ang pag-uusap ng mga naroon, saka ako kumilos at gumawa ng paraan. Tahimik na ang lahat. Bago ako lumabas, kinuha ko ang gintong sungay at inilagay sa bag ng anak ko. Naniniwala na akong may magagawa ang bagay na yon para malabanan ko ang mga aswang. Dahan-dahan kong ibinukas ang pinto at lumabas ng kwarto. Sinikap kong hindi ako makagawa ng kahit anong ingay sa aking paghakbang. Nagtatago ako sa bawat bagay na aking madaanan para masigurong hindi ako mahuhuli. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon. Saan ka pupunta? Gabi na. Naiihi po kasi ako. Gagamit lang po ako ng banyo sa labas. Gagamit ka ng banyo sa labas? Pero bakit may dala kang bag? Wala lang po.
Bag kasi ito ng anak ko. Namimiss ko siya kaya isinusuot ko. Sigurado ka ba? O baka naman pinaplano mong tumakas? Hindi ako makasagot sa tanong na yon ni Aling Soledad dahil parang naumid ang aking dila. Ilang sandali lang ay bigla niyang hinigit ang bag na dala ko pero pinigilan ko siyang makuha yon. Ano ba, Aling Soledad? Huwag mo ba gawin yan? Bakit ka tatakas? Hindi batang sabi ko sa'yo, dito ka muna hanggat hindi ko nahahanap ang asawa mo? Hindi ba sabi mo, hindi ka aalis nang hindi siya nakikita? Hindi na mahahanap ang asawa ko dahil patay na siya katulad ng anak ko. Wala na akong dahilan para manatili rito kaya hayaan niyo na akong umalis. Anong nangyayari? Ayaw mo na rito? O baka naman wala nang bisa ang... Hindi ko na hinayaang marinig ang susunod na sasabihin ni Aling Soledad. Agad na akong humakbang at hindi pa ako nakakalayo nang bigla niyang sabunutan ang aking buhok. Dahilan para hindi ako makatuloy sa paglalakad. Aray! Hindi ka alis! Dito ka lang! Hindi ka alis! Nangilabot ako sa susunod na tagpo. Si Aling Soledad ay nagpalit ng anyo at naging nakakatakot na aswang katulad ng mga aswang na nakita ko sa lugar na ito. Mula sa pagkakasabunot ay binuhat niya ang katawan ko at saka dinala sa kwarto at ibinagsak. Pagkatapos, umupo siya sa tabi ko at biglang nagbalik sa pagiging tao. Hindi ko na mapigil ang sarili ko. Nagpapalit ako ng anyo kapag nagagalit. Dito ka lang, Bella. Hindi kita sasaktan. Hindi ka pwedeng umalis dito. Pagkatapos noon, ay bigla siyang tumayo at naghalungkat siya ng kung ano-anong bagay doon. Marahil naghahanap siya ng tali na igagapos sa akin. Sinamantala ko ang pagkakataon. Kinuha ko ang gintong sungay na nakalagay sa bag ng anak ko. Tumayo ako at isinaksak yon sa kanyang likod. Umagos ang itim na dugo mula rito. Mamatay ka na! Mamatay ka ng aswang ka! Kayong pumatay sa asawa at anak ko! Biglang umusok ang kanyang likod kung saan nakabaon ang gintong sungay. Ilang sandali pa, ang ginang ay natumba at nangisay. Parang binuhusan ng asido ang kanyang katawan dahil unti-unti itong nalusaw sa sahig. Napakalakas pala ng kapangyarihan ng gintong sungay. Tama si Lolo Mando. Nagkaroon ako ng pagkakataon para makatakas. Pinulot ko muna ang gintong sungay sa ibaba at saka tumakbo. Sa wakas, makakaalis din ako dito. Nagmadali akong tumakbo. Ramdam ko ang kalayaan ng mga sandaling yon. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, naharangan ako ng isang aswang. Mabilis itong kumilos at lumapit sa akin. Akma na ako nitong sasakmalin, pero naihanda ko ang gintong sungay at naisaksak sa katawan niya. Natunaw ito na parang asido, kagaya ni Aling Soledad. Nakita pa ako ng isa pang aswang, pero mabilis akong nakatakbo palayo. Hindi ko na alam kung saan ako nakarating, basta tumatakbo ako. Tiniis ko ang siit at dawag na humahampas sa aking muka. Sa sobrang pagod ay tumigil muna ako at naupo sa lilim ng isang malaking puno. Nag-alala ako sa aking anak na nasa sinapupunan dahil humahapdi na ang aking tiyan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita ko ang grupo ng mga aswang sa hindi kalayuan.
Marahil hinahanap nila ako. Agad akong tumayo para tumakbo, pero bigla na lang may humila sa akin. Nagulat ako, pero nakaramdam ako ng kapanatagan dahil ang humila sa akin ay walang iba kundi si Lolo Mando. Lolo Mando? Ilang araw na kayong hindi umuuwi ng anak mo, kaya nagpatulong na ako sa mga kaibigan ko para hanapin kayo rito. Teka, nasaan si Mika? Asaan ang anak mo? Wala na siya, Lo. Sinasabi ko na nga ba eh. Kawawang bata. Lolo, umalis na tayo rito. Hinahabol ako ng mga aswang. Huwag kang mag-alala. Pareho tayong may dalang gintong sungay. Hindi nila tayo maaamoy kapag hawak natin ang mga ito. Sa pagkakataong yon, ay tumakbo kami ni Lolo palayo sa lugar na yon at hindi kami naabutan ng mga aswang. Tumigil kami sa tabi ng isang tricycle. Naghihintay doon ang mga kaibigan niya. Tuluyan nang napanatag ang loob ko nang sumakay kami sa loob. Ikinuwento ko kay Lolo ang lahat ng nangyari at alam pala niya ang tungkol sa lahi ni Aling Soledad. Ang tawag sa kanila ay gabunan. Pero ang lahi nila ay mas malakas kumpara sa pangkaraniwang gabunan dahil nag-aalay sila ng puso ng sanggol sa isang engkanto na nakatira sa puno ng balete sa pusod ng kagubatan. Binibigyan sila nito ng kakaibang mental na kapangyarihan. Ang mga nakita mo ay dahil sa pasanghangin na kanilang ginagawa. Kapag nararamdaman kasi nila na may taong papunta sa lugar nila, meron silang orasyon na ibinubulong sa hangin at sa pamamagitan nito, nagbabago ang realidad na nakikita ng biktima nila. Nagiging isang magandang lugar ang gubat na kanilang tinitirhan. Kaya ang bilin ko sa inyo, dalhin ninyo ang gintong sungay dahil yon ang pangontra sa kanila. Kasi kapag isinawsaw ito sa pagkain, nawawala ang bisa ng orasyon at bumabalik ang biktima sa realidad. Lolo, napansin ko rin po na parang nagagaya ni Aling Soledad ang pag-iisip ng asawa ko. Parte rin po kaya yun ng kanilang orasyon? Bella, magiging masakit itong sasabihin ko para sa iyo. Ang ibig sabihin lang yan, nakain na ni Soledad ang katawan ng asawa mo. May kakayahan kasi silang makuha ang paraan ng pag-iisip ng tao na kanilang biniktima. Marunong din silang magbigay ng sakit sa tao kapag nalaman nito ang kanilang sikreto. Ibig sabihin, talagang pinatay nila ang asawa at anak ko. Magpakatatag ka lang, Bella. Hindi ka nag-iisa. May isisilang ka pang bata. Tumango na lang ako sa sinabi ni Lolo. Pero hindi ko alam kung kailan ko matatanggap ang nangyari sa aking asawa at anak. Nag-umpisa nang umandar ang tricycle na sinasakyan namin. Pero hindi pa kami nakalalayo. Nagsidatingan ang mga aswang. Ang iba ay umakyat sa bubong ng aming tricycle at ang iba ay inuuga ito. Lolo, andyan ang mga aswang. Ano gagawin natin? Huwag kang mag-alala. Ang mga kaibigan ko na ang bahala. Marunong makipaglaban ng mga yan sa aswang. Hindi na kami bumaba ni Lolo sa loob ng sasakyan. Ang nakipaglaban sa mga aswang ay ang mga kaibigan niya. Lahat sila ay mahuhusay. Ginagamit nila ang tinatawag ni Lolo na buntot pagi sa pakikipaglaban sa mga ito. Habang nasa loob kami, kinaskas ni Lolo ang gintong sungay gamit ang kanyang maliit na kutsilyo. Inilagay niya ang pulbos na pumapatak dito sa isang tela. Iniabot niya sa akin ang isa pang kutsilyo. Lolo, anong gagawin natin dyan? Ang pulbos na ito, isasaboy natin sa mga aswang. Ang magiging epekto, mahihirapan silang huminga kapag nalanghap nila ito at lahat sila ay unti-unting mamamatay.
Agad akong sumunod kay Lolo. Nang matapos namin ang pagkaskas ng gintong sungay, ang pulbos nito ay agad sinaboy ni Lolo sa mga aswang. Gaya ng sabi niya, nagsiubuhan ang mga ito at nahirapang huminga. Bumalik na sa sasakyan ang mga kaibigan ni Lolo at sa wakas, umalis na kami sa lugar na yon. Ilang minuto lang at nakalabas na kami sa kalsada. Lahat kami ay napausal ng pasasalamat. Agad akong idiniretso sa ospital ng San Isidro dahil humahapdi na ang aking tiyan. Sa awa ng Diyos, hindi ako nakunan at ligtas ang aking anak. Na-confine lang ako ng isang araw at pagkatapos ay bumalik na rin sa amin. Hindi naging madali mga kabaryo ang pagkawala ng aking asawa at anak dahil sa aswang. Pero pinilit kong magpakatatag para sa aking bunsong anak na pinangalanan kong Gabi. Salamat kay Lolo Mando at hindi niya ako pinabayaan. Maraming taon na ang lumipas pero sariwa pa rin sa akin ang lahat. Ang mundo ay nakakatakot. May mga taong akala mo'y mapagkakatiwalaan pero ang totoo, ginagamit ka lang pala. At ang mas nakakatakot, ang iba sa kanila ay hindi tao kundi mga aswang. Hanggang ngayon, nasa akin pa rin ang gintong sungay. Minsan, may mga bagay na akala natin hindi mahalaga, pero ito pa pala ang magsasalba sa ating buhay. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at maraming salamat po kung mapipili itong isalaysay. Lubos na gumagalang, Bella.